Ang batang tinaguriang hari ng selda. Tulungan ng isa niyang kaibigan na nag-aaral. Bakit siya ikinulong? Ganong 16 pa lang siya. Well, noong wala pa kasing pangilinan law, pwede nang magpakasal ang mga lalaki pag 16 na sila at yung mga babae naman pag 14 na. Kumbaga sa batas noon, ito na yung edad na tinuturing na mature o adult sila at pwede na nilang asikasuhin yung mga legal na bagay-bagay at pwede nang makulong. Ngayon, mabalik tayo. Tuloy-tuloy ang trahedya ng kanyang buhay sa likod ng mga bakal na rehas ng bilangguan. Nakaranas siya ng madalas na pangbubugbog, isabay mo pa ang pagiging pretty boy niya kung kaya't ginawa rin siyang parang babae ng mga kakosa niyang tigang. Kinuha nila ang kanyang dignidad, ginahasa siya ng mga ito, pinagsamantalahan at pinuwitan. Hanggang sa isang araw, hindi niya na maatim na patuloy siyang maging biktima na sa bawat pagpikit niya sa gabi, tiyak na may batuta na tutusok na muling sisira ng kanyang tumbong kung kaya't hindi na siya nakapagtimpi. Pinatay niya ang mga tigang niyang kakosa na ginawang lamang lupa ang kanyang katawan at dahil dito, inilipat na siya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa na noon ay sakop pa ng Rizal. At ganoon din ang ginagawa niya sa mga taong may balak kumuha ng kanyang dignidad kung kaya't dito na rin isinilang ang alias niyang Baby Ama. Sa kadahilan ng bukod sa babyface siya at magandang lalaki, siya ang pinakabatang naipiit sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Maayos magbigay ng oras at effort ang misis ni Baby Ama sa kanya. Dinadalhan siya ng mga pagkain at laging kinukumusta. Isang araw sa pagbisita ng asawa ni Baby Ama, hindi ito pinayagan ng isang gwardiya ron na makapasok sa loob kung saan siya nakapiit sa kadahilan ng may ginawa raw itong gulo. Ngayon habang papauwi ang asawa nitong si Baby Ama sa Binyan, Laguna, binuntutan ito ng mismong gwardiya na nagbawal sa kanya kanina. Ito palang taong ito ay may masamang pagnanasa sa babae. Nang makahanap na magandang timing ang manyakol na gwardiya, kinaladkad niya ang nagdadalang tao na asawa ni Baby Ama patungo sa isang abandonadong kubo at doon niya na ito ginawa ng kahalayan. Ang pangyayaring ito ay talagang ikinatroma ng babae. Isang araw, naramdaman ni Baby Ama ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Sa ilang linggong nagdaan, wala siyang natatanggap na bisita mula sa kanyang misis. Tiyempo na rin na ilang beses na siyang nagpapadala ng sulat pero walang tugon. Ang kanyang pagtataka na bago na sa matinding kaba. Nag-usisa ngayon si Baby Ama sa mga gwardyang nagroronda sa kulungan. Hindi niya inasahang hahantong sa balita na makakasira ng kanyang mundo. Dito na niya nalaman ang pangahalay na ginawa ng isa sa mga prison guard doon sa kanyang misis at dahil sa hindi kinaya ng babae ang trauma na idinala nun, nagpatiwakal ito. Habang sinasabi ito ng pinagtanungan ni Baby Ama, nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano lulunukin ang katotohanan. Walang makapagsabi kung gaano kalalim ang kanyang pagdaramdam sa nangyari sa kanyang mga minamahal. At wala rin makapagsabi kung gaano kalalim ang galit niya sa gwardyang gumawa ng kababuyan sa kanyang misis na nagdadalang tao pa. Dito na lalo naging mabagsik si Baby Ama at tuluyan nang lumabas ang halimaw sa loob niya. Hindi niya pinatagal ang panahon at hinanap niya ang mismong gwardya na nanghamak sa kanyang asawa at kanya itong pinatay. Lalong naging matibay at matatag ang batang ito sa loob ng piitan at dumating na sa puntong kinakatakutan na siya ron sa loob dahil sa kakaibang tibay ng loob na kanyang ipinapamalas. Kung kaya't parang ginawa siyang assassin o hitman na kung may kailangang itumba, siya ang titira. Ganito kasi yan tol, sa loob ng Bilibid, ibang level na ang laban, usapang survival na. Kung wala kang kaalyado, patay ka, parang aso ka lang na walang amo, lalamunin ka ng sistema. Kaya nga doon, kailangan mong sumama sa isang grupo o gang. Kundi, patay kang bata ka. Pero hindi basta-basta ang mga grupo dyan ha. Hindi to parang tropa mo lang sa kanto na nagiinuman tuwing Sabado. Ito yung mga grupong may sariling batas, sariling sistema. Sila na rin ang nagdidikta ng kanilang tadhana sa kung paano nila lalaruin ang kanilang buhay sa loob. Parang jungle din yan. Kailangan mo ng mga kaalyado para hindi ka lamunin ng mga mas malalakas sa'yo. Survival of the fittest ang labanan dyan. At hindi rin biro ang mga meeting nila. Hindi to usapang chika lang, kundi seryosong diskusyon sa kung paano nila mapapanatiling malinis at maayos ang kanilang lugar. Tulad ng isang komunidad, kinakailangan nilang magtulungan at sumunod sa mga alituntunin
para hindi mabulabog ang kanilang buhay. Ngayon, nakita ni Baby Ama ang kanyang potensyal na maging isang leader sa loob ng piitan at nagpasya siyang itayo ang kanyang sariling grupo, ang Sige Sige Gang. Kumbaga hinubog niya ito sa kanyang imahe at sa kanyang paninindigan. Sa mundo ni Baby Ama, walang silid para sa kahinaan, kaya't napakalakas ng respeto ng mga kakosa niya sa kanya. May kanya-kanya silang responsibilidad sa loob. May responsable sa mga pagkain, pagpapatupad ng batas, extortion, at mga hitman, kung saan dito nga sinasabing magaling si Baby Ama. Pero syempre sa ganitong sitwasyon, hindi maiiwasang may mga sasalungat sa sige-sige, lalo na kung iba ang kanilang pinaniniwalaan o prinsipyo. At ito ang nangyari sa Bilibid. May isa pang pangkat doon, ang Primitivo Ebok o mas kilala sa tawag na Oksogang na pinamumunuan ni Ebok Ala. Alliance ito ng mga probinsyanong bilanggo galing sa Visayas at Mindanao. Kasi sabi nila, napapansin nilang may pang-aalipin, bias o diskriminasyon na nangyayari sa loob na galing sa mga Taga-Luzon o Tagalog at inaabuso raw sila ng mga ito. Kaya ayun, nabuo ang Oksogang dahil sa kanilang desire na magtanggol at magkapit-bisig laban sa kahit anong forma ng diskriminasyon. Hanggang isang araw sa taong 1958, aksidenteng nailak ng ilang miyembro ng Sige Sige Gang ang kanilang crib habang nasa labas sila at ang susi ay nasa loob. Lumapit sa kanila yung dalawang miyembro ng Oksogang at nag-offer ng tulong. Ginakjak nila yung padlock, konting sabit at nasira yung lock holder sa pinto dahil walang ibang diskarte para buksan yon. Ngayon okay na, bukas na yung pinto, kaya bumalik na yung dalawang okso sa kani-kanilang teritoryo. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang dumating yung ibang miyembro ng Sige Sige na nakatira sa nasabing kwarto. Nung makita nila yung nasirang pinto, nag-init ang mga ulo ng mga ito, lalo na nung malaman nila na yung mga taga-okso ang gumawa nito. Bilang gante, dali-dali nilang sinugod ang crib ng dalawang okso. Sinira rin ang pinto ng mga ito. Hindi pa kontento, bumalik pa sila kinabukasan para isalaula ulit ang pinto habang yung mga okso na nasa loob hindi nanlaban dahil outnumbered sila. Wala silang nagawa kundi itali yung kanilang pinto gamit ang mga sinturon at damit para hindi ito bumagsak ng tuluyan. Lumaki ng lumaki ang tensyon habang walang kaalam-alam ang leader ng Sige Sige Gang na si Baby Ama. Dahil sa mga sandaling iyon ay nakabartuli na siya dahil sa naunang itinumba nitong inmate. Sa tuwing lumilipas ang isang araw, parang nagbabaga ang tigas ng mga lente ng tensyon sa pagitan ng Sige Sige Gang at Oksogang. Pero makalipas ang ilang araw, bandang alas 4 ng hapon, doon talaga nagsimula ang brutal na kabanata. Ang tropa ng Sige Sige Gang nakatsambatol. Nakita nila si Gabriel Buklatin, isa sa mga leader ng Oksogang. Nag-iisa ito, swak na swak sa paningin nila. Pinuntahan nila siya, binugbog, pinahirapan, parang binuhos lahat ng galit sa kanya bago siya tinuluyan. Nung nalaman ni Ebok ang nangyari, nagwala siya sa galit. Dali-dali siyang lumabas ng kanyang kwarto kasama si Nicolas Mojica para bawiin ang utang na dugo ni Gabriel. Sa daan, nakasalubong nila ang isang miyembro ng Sige Sige Gang na si Roberto Artus. Walang patumanggang sinaksak nila ito. Si Ebok gamit ang ice pick, si Nicolas naman may daladalang DIY na kutsilyo. Tinadtad nila si Roberto ng saksak, 4 na po, kaya agad itong sumakabilang buhay. Pero malalaman na hindi pala siya kasama sa mga pumatay kay Gabriel. Napagkamalan lang siya dahil miyembro lang siya ng Sige Sige Gang na napadaan sa lugar na yon. Si Nicolas Mojica at Ebok ay nagdesisyon na sumuko sa kanilang prison guard na si Jose Magcalas. Sa kanilang pagsuko, pareho silang umamin na sila ang may kagagawa ng pagpatay kay Robert Artus. Sinabi nilang ito ay ginawa nila bilang isang paraan ng paghihiganti para kay Gabriel Buklatin, isang kasamahan nila na pinatay rin. Subalit ng araw ng paglilitis, nagiba ang tono ng pangyayari. Si Nicolas Mojica, sa kabila ng kanyang una ng pag-amin, ay biglang itinanggi ang kanyang pakikibahagi sa krimen. Ayon sa kanya, pinilit lamang siya umamin ng ilang kalalakihang nakasuot ng khaki pants. Sinabi rin niya na ang dugo na natagpuan sa kanyang mga kamay ay hindi galing sa krimen, kundi ipinahid lamang daw ni Ebok. Sa kabila ng kanyang pagtatanggi at mga paliwanag, ang korte ay hindi nagbigay ng timbang sa kanyang mga salaysay. Ang kanyang pagtangging ito na malayong iba sa kanyang una ng inamin ay hindi napigil sa korte na hatulan siya ng bitay sa silya elektrika.
Ngayon mabalik tayo. Ang sitwasyon na ngayon ay talagang naging wild at beast mode na ang mga mayor o mga commander ng Sige-Sige Gang nung narinig nila ang balita. January 17, 1958. Nag-meeting sila at napag-usapan na kailangan na nilang putulin ang problema. Ibig sabihin, kailangan na nilang tapusin ang mga kalaban nilang Okso. Ito na ngayon, February 16, araw ng linggo, bandang alas 8 ng umaga. Parang mga sundalong naghahanda sa digmaan. Dumiretso sila sa teritoryo ng Okso. Pagdating doon, parang nagpakawala sila ng hirit. Hoy mga ogag, tapusin na natin to. Pero walang sumagot. Parang nawala sa area mga Okso. Pero yung Sige-Sige, hindi basta-basta aatras. Sinilaban nila ng apoy ang selda ng mga Okso para hindi na magkanda o gaga ang mga kalaban at mapilitang lumabas. Doon na nagsimula ang epic na riot. Sige-Sige versus Okso, ang dalawang notorious na gang sa Bilibid. Sinasabing ito ang pinakamalupit at pinakamadugong riot sa kasaysayan ng Muntinlupa. Kung saan ka man tumingin, may aksyon, may bugbugan at may saksakan. At sa gitna ng gulo, may mga ninja moves pa na nagawa. May mga sumugod sa Bartolina para pakawalan si Baby Ama. Parang ito yung final boss na kakampi nila, yung secret weapon para mapabagsak ang Okso. Hindi na kinaya ng mga bantay ang pigilin sila. Kahit anong pilit nila, hindi na mapigilan ang riot. Kaya naman nagpaputok na ng mga matataas na kalibre na baril yung mga bantay sa tower. Parang last dance na at para matigil na ang gulo sa ibaba. At nung nakontrol na nila ang sitwasyon, napakaraming sugatan, daan-daan, siyam ang tinalo ng kamatayan at isa roon, pinugutan pa ng ulo. Marami sa mga sugatan ang galing sa mga miyembro ng Okso Gang. Habang yung brutal na pamumugot, pinaghihinala ang ginawa ni Baby Ama. Ngayon, gumugulong ang mga pangyayari sa loob ng hustisya ng bansa nang isampa ang panibagong kaso sa mga nag-udyok ng nakaraang riot. Sa bisa ng batas, pansamantala silang ipiniit sa Bartolina bilang paghahanda sa paglilitis ng kanilang mga kaso. Habang nagaganap ito, ang dalawang tigas kamay na lider ng magkakabanggang gang na sina Ebok at Baby Ama ay natapos na ang kanilang huling paglilitis at binasahan na ng hatol, kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Tinakdang isagawa ang kanilang execution sa araw ng October 4, 1961 kasabay ng 14 na miyembro ng Sige-Sige Gang. Sa nasabing petsa, sumapit ang araw ng kanilang wakas. Nauna ng hinatulan ng bitay ang 14 na kasapi ng Sige-Sige Gang. Kasunod niyan ay ang huling mga sandali ni Baby Ama. The story of a man, the child from a broken home, and his number 51, the execution of Marshal Ama, alias Baby. At nang naghihintay na si Ebok na ipwesto siya sa silya, bigla ang pagring ng telepono. Huminto ang lahat sa paligid. Bawat tao'y nanatiling tahimik. Nasa kabilang linya pala ng telepono ang mismong Pangulo. Kung hindi ako nagkakamali, si Carlos P. Garcia pa ang Pangulo noon. Sa kanyang desisyon, bibigyan pa ng ikalawang pagkakataon si Ebok upang magbagong buhay. Ang Pangulo ay pinaniniwalaan na may pag-asa pa para kay Ebok, lalo't hindi naman siya kilala sa anumang ibang krimen maliban sa paghahanap ng hustisya at proteksyon para sa kanyang mga kasamahan sa gang. Kaya naman sa huling sandali, nagiba ang takbo ng tadhana ni Ebok. Pinagkalooban siya ng ikalawang pagkakataon na muling mabuo ang kanyang buhay, layo sa marahas na landas ng krimen. Pero mabalik tayo kay Baby Ama. Alam nyo bang bago siya bitayin, ay nag-request pa ito na i-donate ang kanyang mga mata para sa taong nangangailangan nito. Dala ng konsensya mula sa mga pinatay niya nang sa gayon ay may maiwan naman siyang kabutihan bago lumisan sa mundo. At sa kanyang huling sandali, nag-request pa siya na patugtugin ang kantang pinamagatang Mama. Hindi ko nga lang alam tol kung sino ang kumanta. Ngunit tiyak na ito'y may malalim na koneksyon sa kanyang buhay. Kasi nga diba hindi niya naabutan ng kanyang mga magulang nung siya ay isinilang. At karamihan sa atin siguro tol, ang pagkakaalam sa edad ni Baby Ama nung siya'y binitay, 16 years old. Pero sabi ng ibang source, 26 years old pala siya nung binitay noong October 4, 1961. Ang buhay ni Baby Ama ay naging inspirasyon para sa isang pelikulang Pilipino na pinamagatang Bitayin si Baby Ama na pinagbidahan ni Rudy Fernandez at Alma Moreno noong 1976.
at sinundan ito ng pelikulang pinamagatang Anak ni Baby Ama noong 1990 at Hari ng Selda noong 2002 na pinagbidahan naman ni Robin Padilla.